Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at nakatatanggap ng SSS o GSIS pensyon, makinig kayo ng mabuti dahil mayroon akong mahalagang balita para sa inyo ngayong Nobyembre 2025. Alam ko po na marami kayong nakakarinig tungkol sa mga one-time payment, mga dagdag na benepisyo, at iba't ibang chismis sa social media tungkol sa 12,000 piso na di umano ay ipinapamigay ngayon. Pero bilang isang kaibigan na nag-aalaga sa inyo, gusto kong linawin ang totoo mula sa huwad para hindi kayo mapaniwala sa mga fake news at hindi kayo umasa sa pera na hindi naman talaga darating. Ang totoo po, walang kumpirmadong 12,000 piso one-time payment mula sa SSS o GSIS ngayong Nobyembre 2025. Masakit man marinig pero mas mahalaga na malaman ninyo ang katotohanan para hindi kayo madismaya o maging biktima ng mga scammer na gagamitin ng ganitong maling impormasyon para linlangin kayo. Pero huwag kayong mag-alala dahil kahit wala ang 12,000 piso na yan, mayroon pa ring mga tunay na benepisyo at importante update na dapat ninyong malaman ngayong buwan. Kaya manatili kayo dito sa akin at tutulungan ko kayong maintindihan kung ano ang talagang nangyayari sa inyong pensyon, kailan kayo makakatanggap ng inyong sweldo at paano ninyo masusulit ang bawat piso na dapat sa inyo. Ito ang mga bagay na walang nagsasabi sa inyo pero kailangan ninyong malaman para maprotektahan ang inyong kinabukasan. Nagsisimula muna tayo sa SSS Pension Schedule para sa Nobyembre 2025. Ang SSS Pension ay ibinibigay base sa penultimate digit ng inyong SSS number. Ibig sabihin, ang pangalawang huli na numero sa inyong SSS ID. Halimbawa po, kung ang SSS number ninyo ay 34-123,456 ang penultimate digit ninyo ay 7. Karaniwang ang pensyon ay nire-release sa huling araw ng working day ng bawat buwan, pero ito ay nahahati-hati batay sa digit na yan. Kaya importante na tingnan ninyo ang inyong SSS number at bantayan ninyo ang inyong bank account depende sa schedule na nakatakda para sa inyo. Ang magandang balita, ang SSS ay nagsimula ng otomatikong pag-credit ng mga pension sa bank account ng mga pensioners mula Nobyembre 20 hanggang Nobyembre 25, 2025. Kaya kung kayo ay regular na pensioner ng SSS, abangan ninyo ang inyong sahod sa panahong ito. Ngayon naman para sa mga GSIS pensioners, ang GSIS pension ay karaniwang ibinibigay tuwing ika-8 ng bawat buwan. Kaya para sa Nobyembre 2025, ang inyong pensyon ay dapat nang na-credit sa inyong account sa ubago ang Nobyembre 8. Pero kung ang ika-8 ay weekend o holiday, ang pensyon ay i-release sa susunod na working day. Ang GSIS ay gumagamit ng eCard Plus system at maaari kayong mag-withdraw mula 100 piso hanggang 50,000 piso per day gamit ang inyong GSIS e-card sa mga ATM na konektado sa Megalink, BankNet at ExpressNet. Kaya kung wala pa kayong natanggap by Nobyembre 8, i-check ninyo agad ang inyong bank o pumunta sa pinakamalapit na GSIS branch para ma-verify ang status ng inyong account. Pero alam ko, ang tanong ng karamihan sa inyo ay tungkol sa dagdag na benepisyo. Totoo ba ang mga naririnig natin? Mayroon bang pension increase? At ano ang dapat nating asahan? Ang SSS ay nag-announce ng Historic Pension Reform Program na nagsimula noong Setyembre 2025 na magbibigay ng 3 taong pension increase para sa lahat ng uri ng pensioners. Ito po ay unang multi-year adjustment sa 68 taong kasaysayan ng SSS. Ang retirement at disability pensioners ay makakatanggap ng 10% increase bawat taon hanggang 2027,
habang ang survivor pensioners ay makakakuha ng 5% increase bawat taon. Ang ganda po dito, compounding ang increase na ito. Halimbawa, kung ang inyong pensyon ngayon ay 2,200 piso kada buwan, sa Setyembre 2025, ito ay magiging 2,420 piso na may dagdag na 220 piso. Pagdating ng 2026, ang 10% increase ay ia-apply sa bagong base na 2,420 piso, kaya magiging 2,662 piso. At ito ay patuloy na tataas hanggang 2027. Sa 2027, ang mga pensioners ay makakatanggap ng 728 piso at 20 sentimo mas mataas kaysa sa kanilang original na amount bago pa man nagsimula ang mga increase. Ang mahalagang reminder dito, para makakwalify sa yearly increase, dapat active pa rin kayo as of August 31 ng corresponding year. Ibig sabihin, kung gusto ninyong makuha ang 2025 increase, dapat active kayo as of August 31st, 2025. Ganon din para sa 2026 at 2027. At ang pinakamagandang balita, hindi na kailangan ng mas mataas na contributions para mapanatili ang fund financially stable, hindi tulad ng 1,000 pension hike noong 2017 na nagresulta sa pagtaas ng contribution rates. Wano nga napansin nyo i-check ang inyong pension status online para hindi na kailangan pumunta sa opisina. Para sa SSS members, puntahan ninyo ang My SSS portal. Gumawa kayo ng account kung wala pa kayo at kailangan lang ninyo ng inyong SSS number, email address at mobile number. Sa My SSS portal, makikita ninyo ang real-time tracking ng inyong pension releases. Makikita ninyo doon kung kailan na-credit ang inyong pension, magkano ang amount, at makikita ninyo rin ang history ng inyong mga previous payments. Para sa GSIS members, pareho rin ang proseso. May GSIS online portal na pwede ninyong gamitin para i-check ang status ng inyong pensyon. Hindi na kailangan pumila sa mainit na panahon o mag-travel ng malayo. Mayroon pa ring iba pang benefits na kailangan ninyong malaman. Ang SSS ay nag-release ng mahigit 32 bilyon na halaga ng ika-13 buwang pensyon at Disyembre na pensyon sa 3.6 na milyon na pensioners. Ito ay binigay sa 2 batches. Ang first batch ay na-distribute sa 2.0 na milyon pensioners worth 17.9 na bilyon noong Nobyembre 20, covering pensioners na may dates of contingency sa 1st to 15th day of the month. At ang second batch ay na-release noong Disyembre 4 para sa 1.52 million pensioners, amounting to 14.3 billion pesos, para sa mga may dates of contingency sa 16th up to last day of the month. Kaya abangan ninyo ang inyong ika-13 buwang pensyon sa Disyembre dahil ito ay automatic na ibibigay sa lahat ng qualified pensioners. Para sa mga may loans sa SSS, mayroon ding magandang balita. Ang SSS ay plano na bawasan ang interest rate sa salary loan at calamity loan programs mula sa current na 10% per annum. Ito ay dahil sa consistent at solid performance ng SSS investment portfolio. Ang Calamity Loan Program ay pinag-aaralan din para sa mas magandang terms, including lowering ng interest rate sa 7% at pwede na mag-renew after 6 na buwan. Mayroon ding special program para sa mga seniors na 80 taong gulang pataas. Ang SSS ay nag-review ng guidelines para sa Philippine-based retirement pensioners na above 80 taong gulang para masiguro ang continuous receipt ng pension benefits.
By end of 2024, may 157,493 na ganitong pensioners sa SSS. Ang review ay nagsasama ng analysis ng age at geographical distribution, pag-authorize ng additional means para sa Annual Confirmation of Pensioners ACOP compliance at posibleng home visits through branch personnel. Nabanggit ko na ang ACOP at ito ay napaka-importante. Ang Annual Confirmation of Pensioners o ACOP ay yearly requirement para sa lahat ng pensioners na para ma-verify na buhay pa kayo at dapat pa kayong makatanggap ng pensyon. Mahalaga na makumpleto ninyo ang ACOP on time para maiwasan ang temporary suspension ng inyong payments. Pwede na ito ngayong gawin online through My SSS Portal o GSIS online portal, hindi na kailangan pumunta personally sa office. Pero kung may problem kayo sa online system o mahina ang internet ninyo, pwede pa rin kayong pumunta sa branch para mag-accomplish ng ACOP. Ang mga tips ko para sa inyo para ma-maximize ang inyong pensyon. Una, siguraduhing updated ang inyong bank account information. Maraming pensioners ang hindi nakakatanggap ng pensyon dahil hindi updated ang kanilang bank details o closed na ang account. Pangalawa, i-check ninyo regularly ang inyong My SSS o GSIS account para bantayan ang status ng inyong pensyon. Pangatlo, kumpletuhin ninyo ang ACOP on time bawat taon para walang interruption sa inyong payments. Pang-apat, kung may problema kayo sa inyong pensyon, huwag mahiya na magtanong sa SSS o GSIS hotline o pumunta sa branch. Mas mabuti na malinaw kaysa mag-assume at mawala ng benefits. At panglima, huwag maniwala sa mga fake news tungkol sa one-time payments na hindi naman totoo. Kung may special program o additional benefits, ito ay ina-announce officially ng SSS o GSIS through their website at official social media pages. Tungkol sa mga buwis, as of June 2025, ang pension income mula sa SSS at GSIS ay nananatiling non-taxable under Philippine law. Kaya, hindi ninyo kailangan mag-alala tungkol sa income tax sa inyong pensyon. Pero kung meron kayong ibang income sources aside from pension, kailangan pa rin ninyong mag-file ng tax return para sa mga yon. Para sa mga OFW pensioners o mga nasa abroad, meron ding special provisions para sa inyo. Ang GSIS ay nag-aalok ng Skype video conference para sa eCard Plus enrollment at annual renewal of active status, ARAS. Kailangan lang ninyo ng computer or laptop, webcam, headset with microphone, internet connection, at Skype account. Mag-email kayo sa pensionglobal@gsis.gov.ph ng inyong details at schedule kayo ng video conference. Hindi na kailangan bumalik ng Pilipinas para lang mag-renew ng inyong pensioner status. Mga kababayan, ang bottom line ay ito. Walang 12,000 piso one-time payment ngayong Nobyembre 2025, pero mayroon pa ring maraming tunay na benefits at improvements na naganap at patuloy na nagaganap sa inyong SSS at GSIS pension. Ang Pension Reform Program ay totoo at nagsimula na noong Setyembre. Ang ika-13 buwang pensyon ay dadating sa Disyembre. Ang ACOP ay pwede nang gawin online. At ang inyong pensyon ay patuloy na tataas sa susunod na 3 taon. Huwag kayong mag-alala sa mga fake news at chismis. Pumunta lang kayo sa official sources, i-check ang My SSS o GSIS portal at manatiling updated sa legitimate announcements. Ang gobyerno ay nandito para tulungan kayo at ang mga benefits na ito ay deserve ninyo after decades of hard work and contributions. Ingatan ninyo ang inyong sarili, bantayan ang inyong pensyon at samantalahin ang lahat ng benefits na nakalaan para sa inyo. Salamat sa pakikinig at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. Hanggang sa muli, mga kababayan.